Isang mapagpalang araw, Kabanong, at sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ako nga pala si Victor, pero mas bet ko na tawagin mo na lang ako sa pangalang Victoria. Opo, Kabanong, isa akong sirena. Pero oops, hindi lang basta-bastang binabae. Hindi ako yung tipikal na bakla na makikita lang sa kanto o sa mga kasiyahang ganap kagaya ng pageant. Hindi rin ako katulad ng mga baklang haliparot. Hindi po kasi ako babad sa labas. Madalas na si tatay lang ang kasama ko para umalalay sa kanyang panggagamot. Isa kasi siyang albularyo sa aming baryo. Nasanay na ako sa mga kantsaw at panghusga ng mga tao. Ganyan naman lagi kapag pusong babae. Madalas ka makakatanggap ng mga masasakit na salita. Minsan ay dinidibdib ko yon, Kabanong. Pero dahil wala na naman akong magagawa, pinapatagos ko na lang yun sa kabilang tenga ko. Ganyan kami kung ituring ng lipunan. Wala daw kaming lugar sa mundong ito. Hindi naman daw kami nabubuntis, pero bakit daw kami dumadami? Pikit mata ko na lang tinatanggap ang mga matatalim na salita nila na tumutusok sa dibdib ko. Pero sa kabila ng hindi pagtanggap sa akin ng mundo, ay naroon ang tatay ko at tanggap niya ako ng buong buo. Yun na nga ang pinakamahalaga sa akin. Kahit itakwil ako ng buong mundo, ang alam ko'y meron akong nagmamahal na tatay. Ito na siguro ang pinakalamang ko sa ibang kagaya ko, dahil sila itinatakwil ng sariling pamilya. Isa siyang batikang albularyo sa aming baryo ang tatay ko. Madalas siyang nilalapitan ng mga tao. Marami nang napagaling ang tatay Nardo ko. Nabarang ka man, naaswang, naingkanto o nanuno. Bukod doon, may anting-anting din siyang taglay na pangontra sa mga masasamang nilalang na nakakaharap niya. Sobrang iniidolo ko talaga ang tatay ko, Kabanong. Bukod kasi sa matulungin siya sa kapwa, mabuting ama at asawa din siya. Sa kabila ng pambabasura ng iba sa akin, ay naroon si Tatay Nardo upang damayan ako. Ang iniisip ko na nga lang noon, Kabanong, balang araw, bibilib din sa akin ng mga tao. Papalakpakan din nila ang baklang to. Nakaupo ko noon sa kubong maliit na nasa tapat ng bahay namin. Nakatanong ako sa malawak na palayan na pagmamay-ari ng tito ko. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. O anak, mukhang malalim na naman yung iniisip mo ah. May problema ka ba? Ho? Kasi itay... Oh, ano nga? Mukhang tutulo na naman yung luha mo. Bakit po kasi ang lupit ng mundo sa akin? Hindi ba ako maganda? Mabait ka anak, tapos masipag. Kaya dapat maging proud ka sa sarili mo. Huwag mong isipin yung sinasabi ng iba. Kasi kung ituring nila ako, parang hindi tao. Hindi ba ako maganda, tay? Ha? Gaya nga ng sinabi ko anak. Napakabuti ng puso mo at masipag ka. Kaya dapat tatay naman Ayaw na lang sabihin na pangit ako. Wala namang ginawang pangit ang Diyos, anak. So hindi ako gawa ng Diyos kasi pangit ako? Ha? Wala naman akong magagawa dyan kung yan ang paniniwala mo, anak. Basta, ang sinasabi ko sa'yo ay maging matatag ka. Huwag kang magpapatalo sa mga walang kabuluhang mga salita nila. Lumabang ka, Victor. Victoria po, tay. Huwag kang papatalo sa kanila. Lumabang ka, Victoria. Hindi na bagay sa'yo yung umiiyak, anak. 19 years old ka na. Oh, binata ka na, di ba? Tay naman dalaga po. Imbis na magdrama nga kami noon ni Tatay Kabanong, ay nagsitawanan na lang kami. Ganyang kabilis na paggaani ni tatay ang mabigat na dinadala ko. Niyakap na lang ako ni tatay noon, Kabanong. Napakaswerte ko na binigyan ako ng tatay na katulad niya. Kinabukasan, habang nakatutok ako sa salamin, ay biglang may dumating na tricycle. Pumurada ito sa tapat ng bahay namin. Si Nets yarn? Ay teka, ang father ko bang hinahanap ninyo? Binitiwan ko ang pulbo at saka tinawag si tatay na noon ay nasa kwarto.
Matapos kong tawagin si tatay, ay agad din naman niyang pinuntahan ng mga bisita. May kasama silang dalaga na halos hindi na makagalaw dahil sa pamamaga ng kanyang katawan. 2 buwan na raw na hindi nakakalakad ang babae dahil sa karamdaman na dumapo sa kanya. Hindi nila malaman kung anong sakit ito. Maging ang mga dalubhasang doktor ay wala ring paliwanag tungkol dito. Kaya nagdesisyon silang dalhin na ito at ipatingin sa isang albularyo. Kaya sinadya nila si tatay. Hindi na bago ang kaso nila, Kaabanong. Madalas na akong makakita ng mga ganitong kaso na nagpapagamot sa tatay ko. Kung hindi nanuno, malamang binarang. Ay, sige, tumuloy kayo at titingnan natin kung sino ang nagpapahirap sa inyong anak. Nang makapwesto na ang pasyente ay agad inumpisahan ni tatay ang orasyon. Hinawakan niya ang noo ng babae at saka ipinikit ang 2 mata. Hawak niya ang anting-anting na suot. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Agad na nagsitanungan ng mga kamag-anak ng babae kung ano ang nangyari sa kanilang anak. Pero tahimik lang si tatay. Nag-orasyon pa siya ng 1 beses bago marahang tinanggal ang kamay sa noo ng babae. Saka dumampot ng sinulid. Victor, tulungan mo akong ibuhol ang sinulid sa lahat ng parte ng katawan ng pasyente. Tay, Victoria po. Ay, sige na, Victoria. Tulungan mo akong ibuhol itong sinulid sa bawat parte ng katawan ng biktima. Yes, Father Lalu. Napatingin na lang ang mga kamag-anak ng babae sa akin. Hindi ko ba alam kung pinipigil lang nila ang matawa. Pero syempre, hindi ko na pinansin yun at saka sinunod ang utos ni tatay. Kumuha si tatay ng langis at saka ipinahid yon sa balat ng babae. Tapos ka na ba, Victoria dyan? Yes, Tay. Tapos na po. Nagsindi ng kandila si tatay at saka nagsimula ng gamutin ang biktima. Pagkatapos ay kinausap na niya ang pamilya ng pasyente. Tatapatin ko na kayo. Medyo may kalakasan ng gumawa nito sa inyong anak. May mga nakaaway ba itong anak niyo? Mabilis silang sumagot na wala naman daw nakaalitan ng anak nila. Ang bait nga daw ng anak nila at palakaibigan, kaya imposibleng magkaroon ito ng kaaway. Sa totoo lang, Kaabanong, ay maganda ang babae. Makapal ang kilay, bilog ang mga mata, matangos ang ilong, manipis na labi, tapos sobrang puti pa. Makikita na minana niya yon sa kanyang mga magulang. Mukha po siyang may lahing banyaga. In short, sana ganun din ang itsura ko. Ganun sana kaganda. Mukhang alam ko na yung kaso niya, Tay. Binaram po siya. Nakita ko naman kung paano lumaki ang mga mata nila nung marinig ang sinabi ko. Gulat na gulat sila at kung papaanong nangyari yon sa kanilang anak, gayong mabait naman ito at wala kaibigan pa. Aba, mukhang nakukuha mo na ang kakayahan ko, anak ah. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw magiging isang magaling kang albularyo. Sa totoo lang, Kaabanong, ay hinulaan ko lang yon. Bumasi lang ako kung ano ang sinabi ni tatay. Nabanggit kasi niya na baka may kaaway ang babae, kaya nasabi ko na baka kinulam ito o binarang. Katunayan, wala akong alam sa panggagamot. Siguro yung kapalaran ko talaga ay maging isang manghuhula, hindi maging isang albularyo. Agad na nagsitinginan ng pamilya ng babae at saka kinumpirma ang sinabi ko sa biktima. Tinanong nila ito kung may mga tao ba siyang nakahalubilo na parang kakaiba sa kanya o di kaya'y kaklase na hindi niya kaklose. Siguro may nainggit sa anak ninyo kasi base sa sinasabi ninyo na wala namang kaaway siya. Kaya for sure, may nainggit sa beauty niya. Ay sige, huwag niyo nang pag-isipan pa ang pasyente. Ako na ang bahalang maghanap ng taong may inggit sa kanya at sa mambabarang na yon. Tingnan na lang natin kung uubra sila sa akin. Talagang may kalalagyan sila sa oras na hindi nila ito tinanggal sa anak niyo. Kalmadong hinawakan ni tatay ang palad ng babae at saka pumikit. Bumitaw siya ng halos pabulong na dasal sa salitang Latin. At isang saglit lang ay nag-iba ang ihip ng hangin. Nakita ko na rin. Isang matandang babae na mambabarang ang sumalbay sa kanya.
Sigurado ko na hindi nyo ito kilala. Pero teka, hahanapin ko naman yung salarin. Alamin natin kung sino ang nag-utos sa mambabarang na bigyan ng sakit ang anak ninyo. Nakapikit pa rin si tatay habang binibigkas sa mga dasal at pinakiramdaman ng mga nangyayari. Alam kong ginagamit niya ang kapangyarihan ng anting-anting para malaman niya kung sino ang nag-utos sa mambabarang para bigyan ng sakit ang babae. Hindi rin binibitiwan ng kamay ng babae dahil ito ang nagkokonekta sa mambabarang. Maya-maya ang nangyari na nga ang inaasahan ko. Kinausap na niya ang mambabarang. Ay, ikaw matanda! Anong tumatakbo sa utak mo na binarang mo ang babaeng ito? Gusto mo namang mamatay? Kumalma na kayo. Huwag kayong mag-alala, magaling ang tatay ko. Marami ng case na ganito at napagaling niya po lahat. Kaya magtiwala lang po kayo, ha? Huwag kayong magpapakita ng takot sa kalaban. Magagamit niya yan para lalong pahirapan ang anak ninyo. Believe me. Sino ang nag-utos sa iyo para barangin ang babaeng ito? Sumagot ka kung ayaw mong maputol ang ulo mo! Hindi namin marinig ang usapan sa pagitan ng mambabarang at ni tatay. Pero alam ko na nagtatalo na silang dalawa. Ganyan palagi ang sitwasyon kapag nanggagamot ang tatay ko. Ala, hindi mo sasabihin. Alam mo, ikaw na matandang mambabarang ka. Parang hindi naman natin alam ang sitwasyon eh. Palagi na lang tayong ganito. Nagmamatigas ka pa. Pare-pareho lang naman kayo mga gumagamit ang kapangyarihang itim. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko pa rin yan. Dahil ayaw mo magsalita, abay, wala na akong magagawa kundi ang tapusin ka. Dapat ka nang mapunta sa impyerno. Nagsagawa si tatay ng mga hand sign, patunay na tinatapos na niya ang buhay na mangkukulam. Ilang saglit lang ay dumilat na rin siya. Pagkatapos ay binalingan niya ang pamilya ng biktima. Winawakasan ko na ang buhay ng mambabarang. Huwag kayong mangamba, ligtas na ang anak ninyo. Ilang araw lang manunumbalik na ang sigla niya. Ihilom ng paunti-unti ang maga ng katawan niya. Wait, there's more. Hindi pa napaparusahan ng salarin talaga, ha? Yung nagpabarang sa anak ninyo. Kaya wait lang at hahanapin pa yan ng aking pudra Kels. Tama. Hindi ko pa nakikita kung sino ang punot dulo nito. Kaya maganda kayo sa revelasyon na malalaman ninyo. Humawak muli si tatay sa kamay ng babae. Agad na pumikit at nag-usal ng Latin na salita. Walang nag-iingay sa pagitan naming lahat. Sabay-sabay lang naming tinitingnan si tatay na nakapikit. Inaabangan ang bibig nito na bumuka. Ayun, nahanap ko na ang mukha niya. Teka, babae ito maiksi ang buhok. Hindi masyadong matangkad, sakto lang ang height. Kayubanggi ang kulay tapos pango ang ilong. Mukhang alam ko na kung bakit pinabarang niya ang anak ninyo. Teka, kasi parang magkasing edad lang sila ng anak mo. Kilala niyo ba ito? Agad na nagbulong-bulungan ng pamilya ng babae. Mukhang may ideya na sila kung sino ang nambarang sa kanilang anak. Maging ang babae ay napaiyak dahil mukhang alam na rin niya kung sino ang may gawa nito sa kanya. Base sa mga ikinikilos nyo, mukhang alam nyo na kung sino ang babaeng nilalarawan ng tatay ko, ha? At dun nga kabanong nagsalita ang pasyente. Hindi ko inaasahan na yun ang malalaman ko. Maging si tatay ay nagulat din sa revelasyon. Dahil ang sumalbahi pala sa babae ay mismong best friend niya. Halos sumagulgol ang babae sa nalaman. Wala siyang ideya kung bakit ginawa yun ng kanyang best friend sa kanya. Gayong napakabuti naman daw nito rito. Ang sabi pang ng babae, baka daw naiinggit sa taglay na kagandahan niya ang kanyang kaibigan. Kasi minsan daw ay nabanggit ng best friend niya sa kanya na bakit daw ba sobrang puti nito at ang ganda pa. Sana daw ay ganun din siya. Pero hindi naman daw niya yon binigyan ng kahulugan. Ganyan naman lagi Kung sino pa yung akala mo magliligtas sa'yo, hay nako,
siya pa ang tutulak sa iyo sa bangin. Kadalasan nga, ang akala nating safe na lugar siya palang pinakamapanganib Kagaya ng nangyari sa iyo, ang buong akala mong kaibigang matalik ay siya palang papatay sa iyo. Kaya nga ako, hindi ako nagbe-best friend Kasi best enemy talaga yung mga yan. Kaya maging aral ito sa inyo. Hindi lahat ng akala nating kaibigan ay mga mabuti din ang hangarin sa atin. Minsan sila pa yung sasaksakin ka sa oras na tumalikod ka Kaya mag-iingat kayo sa mga kaibigang pakitang tao, ha? Nakausap ni tatay ang matalik na kaibigan ng dalaga. Nagdesisyon silang magpatawaran na lang. Ayaw din kasi ng pamilya na hatulan ng kamatayan ng babae. Humingi na lang ng tawad ang kaibigan nito dahil sa nagawa. Mahirap magpatawad lalo na kung ang gumawa nito sa iyo ay matalik mong kaibigan. Pero dahil mabait naman ang pamilya na nagpunta sa amin, pinatawad nila ang babae pero binawalan ng lumapit sa kanila. Umalis ang pamilyang yon sa bahay na hanggang tenga ang ngiti. Naaninag ko pa ang mukha nila. Ang matinding saya na nadarama. Naaninag ko sa mukha nila ang matinding saya na nadarama kasi magaling na ang pasyente nila. Ang tindi naman nun, Tay. Sarili mo pang kaibigan ang gumawa sa iyo noon? Ay nako, nakakaloka. Di kinaya ng beauty ko yun, ha? Kaya ikaw, anak, huwag mong hayaan na bulaging ka ng inggit. Maging kontento ka sa kung anong meron ka. Ay naku naman, Tay, no? Hindi ako maiinggit. At isa pa, dapat silang mainggit sa akin. Sa tagalay kong karinyo at ganda, tsak na luluhod ng mga tala. Siya. Oo na. Umabot na tayo sa tala, Puntahan mo na yung nanay mo at baka tapos na sa pagluluto, tagugutom na ako. Shit. Ay nako, si tatay talaga. Pagkagandahan ko na ang pinag-uusapan, talagang kontra ka. Hindi naman sa ganun, anak. Talagang natatakot lang ako na baka biglang kumidlat at matamaan ka. Mawawalan ako ng mabait na anak. Diyan ka na nga, Tay. Nai-stress ang ganda ko sa'yo. Sana ba yung pulbo? Makapagpulbo na nga nang maging fresh ako? Bago ako pumunta sa kusina, dumaan muna ako sa malaking salamin namin. Tiningnan ko doon ang sarili ko. Habang kumikending-kending. Maganda naman ako, Ayan pak na pak. Pagkatapos kong titigan ng sarili sa salamin at nag-aalam model, ay pumunta na kagad ako kay nanay. Naabutan ko siya roon na naghihiwa ng mga sahog para sa native na manok. Paborito namin yon ni tatay, lalo na pag may papaya itong nahalo. Talagang napaparami kami ng kain. Saka isa yon sa specialty ng nanay ko. Masarap ang pagkakaluto niya na may halong pagmamahal. Dumaan ng mga araw, nasa gubat kami noon ni tatay habang nangunguha ng mga dahon at ugat-ugat na ginagamit niya sa panggagamot. Victor, anak. Tay, Victoria nga. Victoria, anak. Yes po, Tay. Anits po yun? Dapat matuto ka ng protektahan ang sarili mo. Kasi hindi sa lahat ng oras nandito ang tatay mo para protektahan ka. Ha? Ang pangit naman ng tono mo, Tay. Saan ka ba pupunta? Parang nagpapaalam ka na. Siyempre, tumatanda na ako. Nangihina na mga tuhod. Hindi natin hawak ang buhay natin. Malay mo bukas, sa makalawa, wala na ako. Si tatay naman Bakit ka ba nagsasabi ng mga ganyan? Para ka naman timang At saka, ang lakas-lakas mo pa Dahil mo pa nga yung kalabaw na nagtatrabaho sa bukid araw-araw Hindi natin alam yung pitik ng kapalaran, anak. Kahit sabihin pang suot ko ang anting-anting na ito mananatili akong malakas. Tandaan mo sa oras na mawala ako, ipapamana ko sa iyo itong kwintas at ang panggagamot. Ay, si tatay, ang daming sinasabi. Mabuti pa, manguha na lang tayo ng mga dahon. Hindi ko nagustuhan ang naging tono ni tatay. Ayaw kong pag-usapan ng mga bagay na tungkol sa mga buhay o patay, lalo na kung involved sila ni nanay.
Hindi pa ako ready na mawala sila, Kabanong. Ayaw kong mawala sila at baka hindi ko kayanin talaga. Ilang segundo din ang lumipas nang humirit muli si tatay. Alam mo namang delikado ang trabaho ko, hindi ba? Nakakabit na sa akin ang panganib, anak. Maraming mga masasamang loob dyan na gusto kong pabagsakin. Mga mangkukulam, aswang, at iba pa na pinatay ko na dati. Alam ko na ang iba sa kanilang angkan ay nagpaplano na gantihan ako. Kaya bago nila magawa yon, titiyakin ko munang nasanay na kita. Si tatay talaga, hindi ka naman nila kaya eh. Sa takot lang nila sa'yo, no? Baka takot nga yung mga yun na magpakita sa'yo eh dahil alam nila kung gaano ka kapanganib eh. Mga kampo ng demonyo pa rin ang pinag-uusapan natin dito, anak. Hindi mo alam ang takbo ng mga utak nila. Ay basta, hindi kayo mamamatay. Hindi mo pa nga ako nakikitang rumampa sa entablado habang may suot-suot na korona eh. Ako si Victoria Amanda Mendoza, 19 years old, ang binibining nagmula pa sa karyaan ng mga Diyosa. Bumaba sa lupa upang magasik na kagandahan. And I thank you. O diba, Bonggalesius? Baka ang binibining maskulado na nagmula pa sa mundo ng mga albularyo bumaba sa lupa upang patayin ng mga aswang at engkanto. Ganyan dapat ang sinasabi mo. Si tatay naman panira talaga. Napagalpak noon si tatay ng tawa, kaya napatawa na lang din ako. Pero sa kabila ng masayang tagpong yun, Kabanong, ay ang hindi pala namin alam, may iba pang nakatingin sa amin. Sandali anak, kumukulo ang langis sa bewang ko Tiningnan ko ang maliit na bote na nakatali sa bewang ni tatay. Kumukulo nga yun, Kabanong. Patunay na may masamang loob sa paligid namin. Mangkukulam, engkanto, o aswang itay? Ano kaya mga nasa paligid? Sa tingin ko, uri ito ng isang aswang. Maghanda ka anak. Nandyan lang siya sa paligid natin. Nagmamasid. Ano naman ang gagawin ko dito sa ibinigay mong itak-itay? Ipangsibak mo ng kahoy. Ano ka ba naman? Malamang gamitin mo sa aswang. Tagay mo sa oras na sugurin kanya. Ha? Hindi ko yung carry, tay. Baka matigok at makulong ako. Sira, mag-relax ka nga. At para makapag-isip ka ng maganda. Kinuha ko na lang ang itak na yung kay tatay. Hinawakan ko yun ng mahigpit, Kabanong. Tagain ko raw ang aswang sa oras na lumapit yun sa akin, sabi niya. Kaya inuulit-ulit ko yun sa isipan ko. Protektahan ko raw ang sarili ko gamit yon. Hindi basta-basta itak yon, Kabanong, dahil gawa yun sa tanso at may orasyon ni tatay. Pag tinamaan daw ang aswang, ay talagang patay ka agad. Tahimik naman ang paligid namin, hanggang sa biglang may baboy namang nagpakita sa amin. Malaki at kulay itim ito. Mahaba ang dalawang pangil nito at naglalawa ang bibig dahil sa malapot niyang laway. Nagbabaga ang dalawang mata na handa ng sumalakay. Aba, mukhang may ulam tayo mamaya anak Tingnan mo, ang taba ng baboy ramo. Mukhang siya yung dahilan kung bakit kumukulo yung langis mo, tay. Parang aswang yata yan. Aswang ba? Hindi bali na. Idagdag ko na lang sa record ko. Siguro mga pang-10 aswang na siya kung mapapatay ko siya mamaya. Kalmado lang si tatay, Kabanong. Kahit may kaharap na siyang aswang, habang ako na may nanginginig na ang tuhod. Nagbibiro pa nga siya at hindi ko naman masakyan. Talagang hindi ko man lang naaaninag ang takot sa mga mata niya. Wala siyang hawak na kahit anong patalim. Tanging kamao lang ang nagsisilbing sandata niya. Kamao lang ang gagamitin mo, tay? Oh, bakit? Minamalit mo ba ang kamao ng tatay mo? Hindi naman sa ganon, tay. Pero kamao laban sa mahabang pangil ng aswang? Ay naku anak, huwag mo itulad sa iba ang kamao ng tatay mo. Dahil singtigas pa ito ng asero. Tingnan mo mamaya. Maya-maya pa nga, Kabanong, ay sumugod na ang baboy ramo. Pinuntiryan niya kagad si tatay. Pero tumilapon ang baboy ramo nung salubungin ito ni tatay ng kanyang kamao.
halos madurog ang ulo ng baboy ramo, Kabanong. Bumulagta ito at saka hindi na gumalaw. Tumalsik din ang 2 pangil ng mabangis na hayop. Napanganga na lang ako sa nakita ko. Unang beses ko kasing nakita si tatay na nakikipaglaban sa isang aswang. Unti-unti naman bumalik sa anyong tao ang aswang matapos niyang mapuruhan. Payat na lalaki ito at matangkad. Tay, kilala mo ba siya? Mukhang hindi siya taga rito, di ba? Hindi. Hindi pamilyar sa akin ang muka. Siguro isa siya sa kamag-anak ng mga aswang dati na napatay ko. Baka nagiganti. Ha? Ang lakas naman ng loob niya na sumugod mag-isa, tay. Tingnan mo, basag yung yuso. Ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang kamao ng tatay mo. Ay naku, tay, sobrang lakas. Parang maso na tumama sa puno ng saging. Talagang wasak. Dahil yun dito sa kwintas ko na ito. Balang araw, mapapasayo din itong anting-anting anak. Bibigyan ka nito ng pambihirang lakas na kahit isang gorilya hindi ka kayang pabagsakin. Pero bago ko isuot yan, gusto ko munang maranasan na makapagsuot ng korona, tay. Dito pa rin natin. Naguluhan ako sa sinabing yon ni tatay, kaya napakunot noo ako. Dinampot niya ang maliit na payat na tuyong sanga ng kahoy at saka kinorting bilog. Napangiti naman ako noong mag-gets ko ang ginagawa niya. Ipinatong niya yon sa ulo ko, Kabanong. Kaya sinakyan ko na lang ang trip ni tatay. Itinaas ko ang laylayan ng aking t-shirt at saka itinali ito hanggang ibabaw ng pusod. At saka naglakad palayo habang kumikembot. O ayan, natupad na. Ladies and gentlemen, Lapis at Pentelpen, presenting galing pa sa malayong lugar kung saan matatagpuan ng mga magagaling na antingero, Barrio Maligno, anak ni Nardo. Please welcome Victoria Amanda, ang maskuladong albularyo. Natipalok ako dahil sa hindi ko na nakayanan ng pagtawa. Si tatay ba naman ay kung ano-ano ang pinagsasasabi habang rumarampa ako na parang beauty queen. Bongga na sana, tay. Bumanat ba naman kayo sa bandang huli? Ang sakit tuloy ng tiyan ko sa kakatawa. Ano ba yan? Umuwi kaming dalawa ni tatay na nagtatawanan. Parang walang naganap na sagupaan sa pagitan ng aswang at ni tatay. Nalimutan namin yun dahil sa sobrang saya. Yung tawa na halos maluha-luha ka talaga. Pagdating sa bahay ay di pa rin nawawala ang biruan naming dalawa. Maya-maya hinubad niya ang kwintas at saka isinuot sa leeg ko. Tapos nagtawanan na naman kami. Isuot mo nga itong anting-anting anak. Titignan ko lang kung bagay sa isang sirena ang kwintas. O, di ba? Pak na pak? Ngayon ka lang ba nakakita ng baklang albularyo? Napapailing na nga lang si nanay dahil sa sobrang ingay namin ni tatay. Kahit nasa kusina siya habang naghahanda ng aming hapunan, ay dinig na dinig niya ang tawanan namin ni tatay, kaya nagsisigawan kami. Pinatatahimik niya nga kami dahil nakakahiya raw kapag may nakarinig sa kalokohan namin. Tumigil lang kami noon ni tatay nang biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Kaya nagpaalam na muna siya para tingnan yon. Baka yung manok na naman namin na naghahanap ng maitlugan. Naiwan ako sa loob habang hinihingal ng tawa. Mga ilang sandali pa'y nakarinig ako ng may lumagapak. Ano, tay? Nahuli mo na ba yung manok? Ay, istorbo talaga yung manok kahit kailan, no? Gusto siguro mag-swimming sa kawali niya, na? Akin na po't isabay na natin sa hapunan natin yan. Patawa-tawa pa ako habang binabagtas ang pintuan palabas. Ang tawa ng yun ay may mapait palang kapalit. Dahil noong paglabas ko ng pinto, natagpuan ko ang katawan ni tatay na nakabulagta sa lupa habang walang malay. At isang lalaki naman ang nakita kong nakahubad, mabilis na tumakbo paalis. Kitang-kita ko pa ang malaking peklat niya sa likod na tanging yun lang ang pagkakakilanlan ko sa kanya. Hindi ko na siya pinansin at ibinalik ang atensyon kay tatay. Dali-dali ko siyang nilapitan. Tay! Tay!
Malakas ang pagkakasigaw ko noon dahilan para marinig ni tatay. Ilang segundo pa nga ay humahango si nanay palapit sa amin. Huli na ang lahat, Kaabanong. At kahit ano pa ang gagawin namin, ay hindi na maibabalik ang buhay ni tatay. Patay na nga siya matapos namin siyang pulsuhan. Butas ang leeg niya at wasak din ang dibdib. Hagulgul kami ni nanay at pilit na ginigising si tatay pero wala na talaga. Hindi siya naipagtanggol ng kanyang anting-anting dahil isinuot niya yun sa akin. Bigla tuloy ako nagsisi kung bakit ipinasuot niya pa sa akin ang kanyang kwintas. Parang gumuho ang mundo namin ni nanay, Kaabanong. Ang sakit kasi dahil siya na lang ang nag-iisa kong kakampi. Kinuha pa sa akin ang aswang na yun. Alam kong aswang ang lalaking nakita kong tumakas. Malakas ang kutob ko na siya ang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Ilang buwan ang nakalipas. Unti-unti na rin naming natatanggap ang pagkawala ni tatay. Mahirap pero kinakaya. Sariwa pa rin kasi sa isip ko ang mga masasayang alaala namin. Nasa tabi ako ng bintana habang nakatanaw sa malayo. Napapangiti ako paminsan-minsan sa oras na mahagip ng isip ko yung masayang alaala namin ni tatay. Hanggang sa tapikin ni nanay ang balikat ko. Ay, ikaw pala, Nay. Nakatulala ka naman dyan. Alam mo, kung buhay lang ang tatay mo, hindi yung matutuwa na makitang malungkot ka. Ay, sobrang miss ko na kasi si tatay, Nay. Sino bang hindi nakakamiss sa kanya? Maraming nakakamiss sa tatay mo, hindi lang tayo. Pero kailangan nating tanggapin, anak, na wala ang tatay mo. Tandaan mo na lang yung mga payo niya sa'yo. Kaya maging matatag ka sa lahat ng oras, Victor. Nay, Victoria po. Oy siya, Victoria. Maging matatag ka lagi, anak, ha? Niyakap ko si nanay ng mahigpit, Kaabanong. Tama siya. Dapat tanggapin ko na nawala na nga si tatay. Si nanay na lang ang meron ako. Kaya dapat maging matatag ako. Maya-maya ay may dumating na mag-asawa at nagpakilala silang sina Gloria at Tado. Sa malayong bayan pa raw ang kanilang pinanggalingan. Sinabi din naman nila kagad ang kanilang sadya. Gusto lang sana naming humingi ng tulong tungkol ito sa mga masasamang loob na gumagambala sa amin. Pasensya na ho kayo, pero patay na yung manggagamot dito. Alam ho namin, pero nagbabakasakali pa rin kaming matulungan nyo kami. Gusto man namin makatulong, pero hindi po ako katulad ng tatay ko eh. Huwag niyo po akong tingnan ng ganyan, ha? Sige na, parang awa na ninyo. Hindi na namin kayang manggagambala ng pamilyang yon. Ano po bang ibig niyong sabihin? Anong pamilya? Buntis ang aking anak at gabi-gabi na lang siyang ginagambala ng pamilya ng aswang. Aswang? Oo, aswang. Gusto nilang kunin ang apo ko sa tiyan ng ina niya at ayaw namin mangyari yon. Kaya pakiusap, tulungan niyo kami. Gusto namin kayong tulungan, pero papaano? Ano ang gagawin namin? Wala kaming alam sa panggagamot. Wala na kasi ang asawa ko, patay na. Ang inyong anak, may nakapagsabi sa amin na tumutulong siya kapag nanggagamot ang asawa ninyo. Baka may alam siya para tigilan na kami ng pamilyang aswang. Hindi naman namin kailangan ng manggagamot. Ang kailangan namin ay isang tao na magtataboy sa mga aswang. Ganda. Ano? Ganda? Tama ba ang pagkakarinig ko? Tinawag mo akong ganda? Napangisi ako noon, Kaabanong, sabay hipo sa mukha ko. Para tuloy akong kinilig sa narinig ko nang sabihan niya akong ganda. Siya pa lang ang nagsabi sa akin noon, kaya para akong lumutang sa alapaap. Ganda. Maganda ka. Ay kung ganon, di taran na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, no? Gora na. San ba yan, Aling Gloria? At uubusin natin yung mga aswang na gumagambala sa inyo. Sandali lang ho, at magpapalit lang ako ng damit at saka ako sasama sa inyo. Lalabanan natin yung mga aswang na yan. Masisilaw sila sa beauty ko. Ang tsatsaka nila. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi mo ba narinig, Nay?
Tinawag niya akong ganda. Kaya wala nang dapat pang pag-usapan pa, no? Carrie Bells na ito. Ay, ewan ko sa iyo, anak. Dinampot ko ang pulbo at saka nilagyan ng mukha ko. Noong matapos ay sinugod ko naman ang lipstick sabay guhit sa bibig ko. Kaya hinila ko ni nanay na malakas. Hoy, Victor! Ayan ka na naman sa mga imahinasyon mo eh. Hindi pageant ang pupuntahan mo, ha? Gusto ko lang malaman mo na aswang ang haharapin mo doon, hindi mga judge. Kaya mag-isip ka. Anong laban mo doon? Anong alam mo sa pagpapalayas ng mga aswang, Aber? Napatahimik ako saglit at bumalik sa ulirat. Tama si nanay na wala akong kaalam-alam sa lahat ng nabanggit niya. Pero ang totoo, Kabanong, alam ko lahat na wala akong kakayahan tungkol doon. Pero may isang dahilan talaga ako, kaya gusto kong pumunta sa lugar na yon at makaharap ang mga aswang. Pakiramdam ko, ito na ang panahon para patunayan na hindi lamang ako isang bakla. Isa pa, ipaghihiganti ko ang tatay ko sa mga aswang na yon. Suot ko ang anting-anting ni tatay. Ito magpoprotekta sa akin. Ito ang sandata ko, Nay. Panahon na para patunayan sa kanila na hindi lang ako basta bakla. Wala nang nagawa si Nanay Kabanong. Umalis ako sa bahay at sumama sa mag-asawa. Hindi man ako sigurado sa mga mangyayari, pero isa lang ang tinitiyak ko. Buo ang loob ko para pumatay ng mga aswang. Malayo pa ba tayo? Nahihilo na ako sa biyahe. Bumabaliktad na ang sikmura ko. Ngayon pa lang ako nakasakay ng ganito kalayo. Magkasabay na tumingin ng mag-asawa sa akin. Nakasakay kami sa hiniram nilang pampasaherong jeep. Mahigit 1 oras na kasi kami nagbabiyahe pero hindi pa kami nakakarating sa lugar nila. Malapit-lapit na tayo. Mga 2 bayan na lang tapos bayan na namin. Ano? 2 bayan pa? Ay, kalorky naman. Masisira na itong beauty ko, Aling Gloria. Pagpasensyaan mo na, Victoria po. Pagpasensyaan mo na, Victoria. Pero mabilis naman ang takbo natin eh. Kaya makakarating tayo kagad. Charot lang po, ini-etchos ko lang po kayo. Ang tahimik kasi ninyo eh. Ngumiti naman kayo, no? Mga higit kalahating oras pa nga nun, Kabanong, ay nakarating din kami. Medyo malayo sila sa bayan, pero maganda yung lugar nila. Talagang bukid na bukid. Wala masyadong kabahayan. Pumasok kami sa isang liblib na daan at binigtas ang kalsadang bato-bato. Mga ilang minuto lang ay narating namin ang isang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Hindi naman masyadong malaki pero maganda ang pagkakagawa. Nung pumasok na ako sa bahay ay sobrang maaliwalas ng loob. Malinis ito at nakasalansa ng mga gamit ng maayos. Bumungad naman sa akin ng black and white na TV. Yung may antena sa likod. Tapos yung katabi naman nito ay isang malaking cassette tape. Binati naman ako agad ng buong pamilya nila. May mga bata pa akong nakita tapos may mga binata at dalaga. Kasama rin ang iba pang may edad na. Nagtanong pa nga yung isang batang apo pala na mag-asawang sumundo sa akin. Sabi niya, sana daw yung albularyo. Bakit daw hindi nila kasama? Tapos dugtong pa niya, sino naman daw yung baklang mukhang berdugong kasama ni Mang Tado at Aling Gloria. Mukhang pasmado ang bibig nitong bulilit na to, ha? Iba na ang nababanggit eh. Ay, apo, kaharap mo na. Yan ay anak ng isang albularyo. Tutulungan niya tayong paalisin ng mga aswang. Kaya humingi ka na ng sorry sa sinabi mo. Pero imbis na humingi ng sorry, Kabanong, ay tiningnan niya pa ako sa kadinilaan. Tapos tumakbo na mabilis paalis. Kaya nagulat ako. Aba, hindi lang bibig ang pasmado pati dila may diferensya. Victor, pasensya ka na sa apo ko ha, pero mabait yan silang lahat. Victoria po, ano ba yan, paulit-ulit naman tayo eh. Sayang ang palda ko at lipstick kung Victor ang tawag niyo sa akin. Ay, Victoria, pasensya ka na ha. Hinatid nila ako sa isang maliit na kwarto. Yun daw pansamantalang higaan ko. Masikip pero maayos naman yun nung tingnan ko. Komportable naman ako sa loob.
Bukod sa malinis ay presko din ang hangin dahil sa bintana. Kinagabihan, lahat kami nag-aabang sa pagdating ng mga aswang. Sabi nila, sigurado daw na babalik na naman daw ang mga ito. Hindi raw kasi pumapalya ang pagdalaw sa kanila. Sigurado ba kayong babalik ngayong gabi mga aswang? Mukhang anong oras na pero wala pa rin sila eh. Natiktikan yata nila na may dumating na diwata sa bahay ninyo, kaya natakot. Sigurado kaming babalik sila ngayong gabi. Wala silang pinapalampas na gabi. Lahat gagawin nila para makuha itong buntis na anak ko. Mawalang galang na po, Victoria. Ano pong sandatang dalang gagamitin mo para mataboy ang mga aswang? Ha? Kailangan pa pala ng sandata? Wala akong dalamang tado eh. Ano na lang yung gagamitin ninyo kung sakali? Wala naman pala kayong dala. Hindi nyo naman kagad kasi sinabi eh. Ano pala laman ang dala mong malaking bag? Ha? Ay, mga pampaganda ko po, lipstick, pulbo, eyeliner, at mga damit na pamalit ko. Ay, patay tayo dyan. Mukhang hindi albularyo itong nakuha natin, Gloria. Parlorista yata ito. Napapakamot na nga lang sila ng ulo noon, Kaabanong. Doon nila naisip na hindi nga albularyo ang inuwi nila sa kanilang bahay kung hindi isang anak lang ng albularyo. Pero maya-maya ay tumahimik din sila dahil sa mga ingay na naririnig namin sa labas ng bahay. May mga pagaspas ng pakpak din kaming naririnig sa itaas ng bubong. Mukhang nandyan na yata yung kanina pa natin hinihintay na mga bisita. Ay papasukin sila at pakainin kung ganun po. Sila yung mga aswang, ano ka ba? Ha? Sabi niyo po kasi bisita kasi. Sila na pala yan? Teka sandali may kukunin lang ako. Kinuha ko ang anting-anting na hinubad ko kanina. Isinuot ko ulit yon para maganda na sa laban ng magaganap. Kailangan kong patunayan sa buong mundo na hindi lang ako basta isang bakla. At ang pamilyang kumuha sa akin ang unang makasaksi nun. Handalicious na ako. O ano, saan yung mga aswang, aber? Teka, sigurado ka bang wala kang gagamiting sandata? Baka matalo ka nila. Naku, wag po kayo mag-alala, Aling Gloria. Sa kapal ba naman ng makeup ko, tsak na hindi ako matatabla ng mga pangil nila, no? Yun kung sa mukha ka nila kakagatin. Kung hindi. Dapat mukha lang sila umatake. Hindi sila pwedeng choosy, no? Huwag silang pala desisyon. Tama na nga yan. Sige na, mag-umpisa ka na, Victoria. Alam kong may iba ka pang ipanlalaban sa kanila. Hindi ka naman pupunta dito kung hindi ka handa. Naniniwala ako sa iyo. Pero kailangan mag-ingat ka pa rin, ha? Sige po. O paano, gogora na po ako sa labas at pupuksain ko ang mga impacto sa labas. Dito lang kayo sa loob, ha? At bantayan nyo ang junakis nyong buntis. Siguraduhin nyong hindi siya malalapitan ng mga aswang. Labanan yung aswang na mga alam nyong panlaban, ha? Lumabas ako ng bahay na mag-isa, Kaabanong. Tanging kamao ko lang ang tanging sandata ko at saka ang suot kong anting-anting. Bilog ang buwan noong gabing yon at naramdaman ko noon na medyo marami-rami ang mga aswang sa paligid ko. O ikaw na pong bahala, bathala. Tay, kabayan mo ako, ha? Hayaan mong gamitin ko itong anting-anting mo para puksain itong mga impaktong pangit na ito. Agad na umilaw ang kwintas na nasa leeg ko. Kasabay noon ang nagsilundagan ng mga aswang sa paligid ko. Hindi ko alam kung paanong nangyari pero sa paningin ko ay bumagal ang mga aswang pasugod sa akin. Kaya nakita ko ang mga galaw nila. Dahil doon ay mabilis ko silang tinatamaan. At kung may mga nakakalapit man sa akin, ay mabilis ko lang din naman silang nahahawakan at ibinabalibag sa lupa. Mga ilang minuto rin yata ako nakikipaglaban noon. Pero tila hindi sila nauubos. Ano ba ito? Bakit sobrang dami naman yata nila? Ang sabi nila, mag-asawang aswang lang to. Mukhang buong mag-anak na nila to O buong barangay. Mukhang napasubo yata akong beauty ko Hindi naman ako napapagod pero
Ang maduwal ay malapit na. Para ba naman sa tuwing susuntukin ko sila nawawasak ang mga katawan nila. Ew, kadiri. Idagdag mo pang malapot nilang dugo na tumatalamsik sa maganda kong face. Ay, ano ba? Hindi ba kayo mauubos-ubos? Nakakaloka. Hindi ko nakiriting na ng itsura nyo kapag nasusuntok. Para naman kayong lobo na hinanginan Kapag tinusok ng matuli, sumasabog. Sa magawa yung mga katawan nyo. Pero pansin ko lang, Kabanong. Kanina pa ako galaw ng galaw pero hindi man lang ako nakakaramdam ng pagod. Naisip kong baka dahil yun sa anting-anting kong suot. Kaya pala gano'n na lang din si tatay kung magyabang sa akin kapag nilalabanan niya ang aswang. Kasi may kakaiba palang nangyayari kapag suot niya ang kwintas. Ayos ka lang ba, Victor? Ay nako, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na Victoria, hindi Victor? Hindi mo ba nakikita itong suot kong backless? Wala namang katapusan to. Kanina akala ko buong mag-anak lang. Ngayon mukhang buong angka na sa sobrang dami naman ito. Go, Victoria. Nandito lang kami sumasuporta sa'yo. Ay, pambihira. Tumulong kaya kayo, no? Masisira ang beauty ko nito Baka hindi na ako makasali sa pageant pag nagkataon. Mga ilang sandali pa'y nakikita ko na mukhang kumukonti na sila. Ang iba naman ay nakikita kong tumatakas. Hindi ko na sila hinabol at hinayaan na lang. Ay, salamat. Mukhang nauubos ko na sila. Makakapag-rest na rin ang beauty ko. Nang matapos ang pakikipaglabang ko sa mga aswang, ay agad na nagsilabasan ng pamilya ni na Aling Gloria at Mang Tado para salubungin ako ng bati. Lahat sila ay tuwang-tuwa at karamihan sa kanila ay hindi makapaniwala na nakaya ko ang ganun karaming mga aswang. Sinasabi ko na nga ba talagang may kakayahang kakatulad ng ama mo. Maraming salamat, Victoria, ha? Inaamin ko na nagduda ako sa kakayahan mo, Victor. At nagkamali ako doon. Patawarin mo sana ako. Di sinusukat ng tapang at bigote sa muka. Matapang ka nga pala talaga. Ay naku, ayos na sana Kaso panay ka Victor ng Victor Ilang ulit ko bang sasabihin na Victoria, ha? Victoria! Paano ba naman? Victor talaga ang nababagay sa mukha mo Siya, tama na. Pumasok na tayo sa loob. Bago ang lahat, pwede bang dalhin niyo muna ako sa lugar kung saan maraming tubig? Tingnan niyo itong katawan ko, puro blood ng mga aswang. Nakakalurky, ang lansa-lansa kaya. Agad naman silang nagsitawa ng lahat matapos nilang pasadahan ng tingin ng katawan ko. Napangiwi na lang ako dahil medyo nainis. Nagawa pa nilang tawanan pero alam ko namang natuwa lang sila noon. Nung matapos na akong maglinis ng katawan ko, kinausap ko ang mag-asawa. Tutal, mukhang marami-rami na sa mga aswang ang napatay ko. Siguro hindi na babalik dito yung mga ibang nakatakas. Pwede na siguro akong bumalik sa amin, no? Maraming salamat talaga, Victoria. Bukas na bukas ay ihahatid ka namin sa inyo. Huwag ka sanang titigil sa pagtulong, Victoria. Sana marami pa ang matulungan mo. Ay naku, huwag kayong mag-alala. Mang Tado, Aling Gloria, hindi ito ang huling pagtulong na gagawin ko. Talagang nagsisimula pa lang ako Marami-rami pa akong aswang na tatapusin. Siya nga ho pala. Bukas, anong gagawin natin sa mga bangkay na nagkalat sa labas? Ayoko na silang tingnan nasusuka ako. Kayo na ang bahala sa mga yon. Akala ko sa pagbumuka nila ako masusuka, hindi pala Sa mga patay pala nilang katawan. Nakita niyo ba ang itsura? Ew! Oo nga, parang hindi taong gumawa. Parang nakalunok ng bomba at sumabog sa katawan nila. Ay sige, bukas kami na ang bahala dyan. Bibigyan na lang namin ng maayos na libing kahit papado. Hindi pwedeng basta dyan na lang sila, mamamaho yung mga yon. Marami naman kaming magtutulong-tulong para ibaon sila sa lupa. Okay, wala na akong iisipin. O sige na, matulog na ho tayo. Bawal ang magpuyat kasi nakakapangit daw ng beauty. Kinabukasan, niligpit ko na ang mga gamit ko.
Sumabay muna ako sa kanilang kumain ng agahan at pagkatapos noon ay niyaya ako ni Mang Tado. Ihatid na sana nila ako sa amin, ngunit paglabas ng bahay, nagtaka kami dahil nawala ang mga bangkay ng mga aswang sa bakuran nila. Puro bakas na lang ng dugo sa lupa ang nakita namin. Nang sundan namin ang tingin ng bakas ng dugo, nakita naming parang may mga humatak sa bangkay papunta sa damuhan. Totoo pala ang sabi nila, kinukuha ng mga aswang ang kalahi nilang napapatay. May puso rin naman sila, binabalikan din naman pala nila mga kalahi nila. Oh, ayun pala kaya nawala yung mga katawan nila. Akala ko inaswang din ng kapwa nila aswang. Hay, ang gulo ng buhay nila, no? Mabuti at kinuha nila. Wala na tayong problema. Hindi na kayo mapapagod magkukay ng lupa. Wala na kayong ililibing. Tara na ho, umuwi na ho tayo. Handa na sana kaming lumarga kaso biglang isang matinis na sigaw ang narinig namin na nagmumula sa loob ng bahay nila. Ay, what's happening? Kakaiba ang sigaw na yon, Mang Tado. Mabilis kaming bumaba sa jeep niya at saka tumakbo sa loob ng kanilang bahay. Naabutan namin silang nagkakagulo. Nawawala raw ang anak nilang buntis. 3 lalaki raw ang namataan nilang pumasok sa silid nito. Kaya napasigaw ang isang anak ni Aling Gloria. At nang tingnan sa kwarto ay wala na nga yung buntis. Ano ang gagawin natin? Mukhang aswang ang may kagagawa nito. Ay, kalorke naman talaga, Magtatanghali na pero may aswang pa rin? Hindi talaga sila nadadala? Kailangan na nating kumilos. Baka ano pa ang gawin nila sa anak at apo ko. Sumama sa paghahanap ang ilang kalalakihan ng miyembro ng pamilya nila. Tapos may kanya-kanyang dala na kawayang sibat. Sa tulong ng anting-anting ay mabilis naming natukoy ang kuta ng mga aswang. Sa gubat na narating namin ay nakakita kami ng isang maliit na komunidad. Sa hindi kalayuan ay nakakita kami ng isang matandang lalaki na nagpapastol ng kambing. Mawalang galang na po. May napansin po ba kayong buntis na gumawi dito? Kumusta po kayo? Kaninong kambing ba yan at mukhang mataba? Masarap yung gawing kaldereta. Ay, may napansin ba kayong isang babae na buntis? Katamtaman lang ang katawan tapos morena. Pero nagulat kaming lahat sa naging sagot ng matanda. Umalis na raw kami sa lugar dahil hindi daw namin alam kung anong lugar ang pinasok namin. Ay, galit. Actually, alam ko kung anong lugar ito, Lolo, no? Lugar ng mga aswang to. Nagulat ang matanda kaya tiningnan niya ako ng matalim. Inilipat din naman niya kaagad ang tingin sa suot kong kwintas. Ang sabi niya ay umalis na lang kami ng matiwasay at walang mangyayari sa aming masama. Sa puntong yun, Kabanong, ay alam ko na isa siyang aswang. May hinahanap kasi kami. Malakas ang kutob ko na dito dinala. Tinagay nila yung anak kong buntis. Kaya ang mabuti pa, ilabas na lang po ninyo nang wala nang madamay pang iba. Opo, kaya ilabas na lang po ninyo, tatay. Ilang saglit lang ay biglang nag-iba ang mukha ng matanda. Naubos na siguro ang pasensya niya. Para siyang asong nauulol na handa ng lumapa. Nagsihabaan na ang mga kuko niya. Maya-maya ay agad niya na akong sinakmal. Pero dahil sa suot ko ang anting-anting ay hindi yun tumalab. Hindi bumao na matutulis niyang ngipin sa aking balat. Mabilis ko na dinakma ang panga niya at saka piniga ng malakas dahilan para mapaatras siya. Hindi na bumalik sa pagtikom ang kanyang bibig dahil sa ginawa ko. Maya-maya ay nagbalik siya sa anyong tao. Pero doon din natapos ang buhay niya nang saksakin siya ni Mang Tado ng dala niyang itak. Mula sa kalawang tagiliran ng matanda ay tumagos ang itak sa kanang tagiliran. Wow! Ginulat mo naman ako, Mang Tado, Mukhang kaya mo naman palang protekta ng pamilya mo Bakit ka pa humingi ng tulong sa akin? Gigil na gigil ka, Baon talaga ang weapon mo. Nagpapakitang gilas lang yan.
Yung kaya lang naman yan yung mga nangihinang aswang na. Pero sa oras na makarinig yan ng huni ng aswang, akala mo sisiw na nabasa. Ay, tumigil ka nga, Gloria. Talagang pinapahiya mo pa ako dito Oh, kalma. Dito pa kayo mag-aaway? Ano ba kayo? Pwede bang sa banyo nang tapusin yan? Mabuti na lang at kumalma din silang dalawa, Kabanong. Nagpatuloy kami at pumasok sa bakura ng maliit na komunidad. Walang katao-tao sa loob. Gawa ng kugon at kawayan ng mga bahay. Kahit di pa kami tuluyang nakapasok, ay naamoy ko na ang nakakasulasok na amoy. Malansa at masangsang na amoy ang sumama sa hangin. Mukhang tulog pa sila. Magtawag ka nga, Tado. Tao po! May tao ba dyan? Oh, mag-ingat kayo. Mukhang mapapalaban tayo dito. Hindi lang 10 ang mga aswang dito. Mukhang marami sila kagaya kagabi. Kung sakaling susugurin kami ng mga aswang, ay mabilis lang silang matutumba. Kasama naman namin ang 4 na mga anak na lalaki ni Aling Gloria at Mang Tado. May mga kanya-kanya silang hawak na sibat. Kung hindi kayo lalabas, mapipilitan kaming sibatin at sunugin ang mga bahay ninyo. Tama! Ay teka, may posporo ka bang dala dyan, Tado? Wala nga Ikaw meron ba? Ay pambihira. Sigaw ka ng sigaw dyan na susunogin wala ka naman palang dala. Tayo pang mapapahiya niyan Ano ka ba? Pasindak ko lang yon para lumabas siya. Lolo niyo ba yung pinatay namin? Lumabas na kayo at mag-usap-usap tayo. Napapaligiran na namin kayo. Alam naming nasa inyo ang buntis. Kaya sumuko na kayo kung ayaw niyong paulanan namin kayo ng sibat. Mga anak, sa oras na may makita kayong aswang, sibatin niyo kagad Agad na nagsitanguan ng mga anak ng mag-asawa. Maya-maya ay marahas bumukas ang pinto. Nakahanda na rin ang 4 na mga anak na mag-asawa sa pagsibat na gagawin. Lumabas ang isang lalaking walang suot na damit pang itaas. Noong handa na sana siyang sibatin ng isang anak ni Mang Tado, ay sumigaw ako para pigilan siya. Sandali! Bakit ba? Anong problema? Ang gwapo niya kasi. Pwede bang iba na lang yung sibatin ninyo? Bihira ka naman. Aswang pa rin yan. Baka pwede pa siyang magbago Tingnan nyo, mukhang mabait naman. Grabe, may abs siya. Ikaw nga ay tumigil, Victoria. Hindi ngayon ang panahon para maglandi. Nako, Victor. Mamamatay yung anak at apo ko nang dahil sa'yo. Loko ka talaga. Nagkukurting puso pa talaga yung mata mo. May asawa ka na ba? Ang gwapo mo naman. Sumama ka na lang sa akin. Dali. Maya-maya ay naramdaman ko na lang ang pagbatok sa akin ni Aling Gloria. Ay, gumising ka nga, bakla ka. Hindi tayo pumunta dito para dyan. Alalahanin mo na nandito tayo para iligtas ang anak at apo ko, ha? Sige na mga anak, sibatin nyo na. Hindi ko na nga sila napigilan, Kabanong. Sinugod ng mga anak nila ang lalaki. Pero hindi tinamaan ang gwapong yon dahil mabilis siyang nakaiwas. Kaya napatingin ako. Umiwas ka, baby! Saan ka ba talaga kakampi? Sa amin o sa mga aswang? Sa gwapong aswang. Ay, biro lang. Siyempre sa inyo, no? Di sugurin mo na ang aswang na yan at kunin ang anak ko sa loob ng bahay nila. Hindi ko kayang patayin ng isang tulad niyang aswang. Tingnan mo, ang tami. Kung hindi mo kaya, ako na lang ang magliligtas sa anak ko. Tumakbo na nga si Mang Dado pasugod sa loob ng bahay. Agad niyang hinato ng dala niyang itak ang gwapong lalaki nagsaaswang na. Pero hindi niya ito tinamaan. Inatake naman siya ng aswang kaya natumba si Mang Tado. Tada! Ay kaloka! Bad ka pala! Pues ayaw ko na sa'yo. Mabilis ko nang sinugod ang aswang. Pero bago pa ako makapasok sa loob ng bahay, natigilan ako nang maglabasa ng sabay-sabay ang mga aswang sa bahay nila. Ang iba ay dumaan sa pinto habang ang iba
ay nagtalunan naman palabas ng bintana. Tila nagbabaga sa pula ang mga mata nilang lahat. Iniwan ko na si Gwapo at hinayaan sa pamilya ni Mang Tado. Hinarap ko na ang sandamakmak na aswang dahil mas gusto ko silang gawing pampapawis. Ako na ang bahalang humarap sa mga aswang. Hanapin nyo na si Buntis, dali! Sa malamang, nandyan lang yan sa isa sa mga kubo nila. Pagkasigaw ko noon, ay dali-dali silang sumunod sa akin. Ako naman ay sinimulan ng pakikipaglaban sa mga aswang. Sinuntok ko kagad ang isa sa naunang sumugod sa akin. Agad naman siyang tumilapon. Pero mabilis siyang tumayo at gumanti sa akin. Pero nagawa kong mahawakan ang kamay niya. Pinaikot-ikot ko siya at saka isinalya. Makinig kayong lahat! Hindi na ako nagbibiro pa, ha? Ibigay nyo ng ligtas ang babaeng buntis sa amin at alis kaming matiwasay. Alam kong buhay pa siya at nararamdaman ko yon, no? May lumabas na matandang lalaki sa isang kubo. Kulay puti ang mahabang buhok nito. Mukhang kakaiba ang puwersa na bumabalot sa kanya. At nagpakilala siyang si Raul. Mukhang baliktad na ang sitwasyon ngayon Tao nang sumusunod sa lugar ng mga aswang. Tignan mo nga naman, may kasama pa kayong tikbalang. Sinong tinatawag mong tikbalang? Si Mang Tado ba? Tarantado, ikaw yung tinutukoy niya. Ay, masyado ka madaldal na aswang ka, ha? Tingnan mo, ugod-ugod ka na pero chismoso ka pa. Bago ang lahat, ako nga pala si Raul, ang pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. At hindi namin ibibigay sa inyo ang babaeng buntis dahil siya ang gagawin naming alay bukas sa Panginoon naming darating. Hoy Lolo, mukhang hindi mo na yata ako kilala, no? Hindi mo ba napanood kung paano ko pagpapatayin yung kalahi mong aswang kagabi? Hindi. Sayang at hindi ko nakita Pero nabalitaan ko yon. Ikaw pala sinasabi nilang matinding antingero na muntik nang umubo sa grupo ni Berto. Ako nga. Kagaya na nangyari sa kanila, gagawin ko rin yung sa inyo. Kaya ibigay nyo na ang buntis na. Pasensya ka pero hindi talaga. Alam mo, wala namang kaming pakialam doon sa mga grupo ng mga aswang na pinatay mo Nagpapasalamat pa nga kami dahil kumonti ang bilang nila. Katunayan yan pinag-aagawan namin itong buntis. Pero kami ang nanalo sa agawan na yon. Aba, akalain mong nag-aaway-away din pala mga aswang? Ano yon, by department pala kayo? Kaloka. Pare-pareho lang naman kami mga aswang. Pero siyempre, iba-iba ang kinabibilangan namin. Minsan nakakaubusan na ng mga buntis dito sa mga baryo. Kaya nag-aagawan na lang kami para may alay kami. Ay bongga! Ano yon, may premyo na house and lot pag kayo ang nakakuha sa buntis? Hindi siya ganoon. Pero isang malaking karangalan yon sa aming grupong kinabibilangan. At bukod doon ay tataas din ang tingin sa amin ng aming Panginoon. Ano ba? Magdadaldalan na lang ba kayo? Yung anak ko, iligtas mo na, Victor! Hindi naman makita kung saan nila tinatago Hoy, shut up! Sinasabing Victoria, hindi Victor! Nako, kapag nagdilim ang paningin ko, baka maging aswang ang tingin ko sa'yo at maisama kita sa mga ililigpit ko mamaya. Kahit ano pa, basta iligtas mo yung apo ko at anak ko. Parang awa mo na, tama na yung usapan na yan, ano ba? Ay, pambihira naman itong si Manong Tado, Alam mo na nagchichika-chika pa nga kami dito O siya, oo na. Hagilapin na natin si Buntis. Lumapit ako ng bagya at saka tumigil ang isang dipana ang layo ko sa matandang aswang. Yan ba ang anting-anting na nagpabagsak sa grupo ni Berto? Mukhang kakaiba nga yan Pero marami na ako napatumba ng mga albularyo na may taglay ding mga anting-anting. Kaya magagawa ko ulit yon. Oh, talaga? Capital OMG? Abay, bigla akong kinabahan Hinipo ko ang kwintas dahil parang nanginginig ito. Tapos, taimtim na nag-usal ng isang orasyon na pinakabisa pa sa akin ng tatay ko. Galing sa libro ng mga albularyo ang orasyon na yon.
Anong ginagawa mo? Humihiling? Kung ako sa'yo, itigil mo na yan. Dahil walang kwenta yan sa akin. Oo, humihiling ako ng lipstick. Anong akala mo sa anting-anting ko si Santa Claus? Humiling ka na rin ng foundation para may pangtapal ka dyan sa mukha mong lubak-lubak. Aba, namemersonal na to ah. Sige, mamaya hihiling din ako ng mouthwash. Ibibigay ko sa'yo kasi ang baho ng bunganga mo eh. Agad ko siyang sinipa, Kabanong. Hindi ko na kasi maarok ang amoy ng bunganga niya. Nakakasulasok ito na parang nanununtok na. Tumilapon siya at agad din namang tumayo na parang walang nangyari. Pinagpagan niya ang sarili at saka naglakad pabalik sa akin. Hindi ko na siya hinayaang lumapit pa sa akin. Sinugod ko na siya at pinatikim ng sampal gamit ang aking malabakal na palad. Mamaya ko na ibibigay yung mouthwash mo ha. Itong sampal ko na lang munang salagin mo. Mabilis naman niyang naiwasan ang sampal ko na yon. Nagpalit kami ng mga atake. Ilang mga kalmot din ang natatamo ko sa kanya. Pero nagagawa ko rin makaganti. Dahil iniinda din niya ang mga sugat sa tuwing matatamaan ko siya ng suntok at mga sampal. Sige pa, Victoria! Go! Malakas nga itong matanda na to. Hindi kagaya ng mga aswang na sumabog ang katawan sa pag-atake ko. Eto, makunat ang balat. Aling Gloria, kung yung sinisigaw nyo dyan hinahanap nyo na yung anak nyo, di nabawasan sana yung trabaho ko. Hindi pwedeng wala siya dyan. Itinatago lang niya yan. Kung magaling sila magtago, dapat magaling din ho tayong maghanap. Kung gusto nyo ho, palit na lang tayo. Ako na maghahanap, kayo makipaglaban sa makunat na matandang to. Hahanapin na nga uli namin Bahala ka na sa mga aswang. Dahil sa pagbigay ko ng atensyon sa mag-asawa, ay hindi ko nakita ang ibinigay na atake sa akin ni Mang Raul. Oy, tingnan mo, natamaan tuloy ako. Kasalanan nyo talaga mag-asawa pag natalo ako dito. Sa lakas ng pag-ataking yun, ay dumugo ang bibig ko. Nakaramdam din ako ng sakit. Napansin kong may mga aswang palang hindi gaanong nalalabanan ng aking agimat. Napaisip tuloy ako. Iniisip kong baka kulang ang orasyon na inusal ko para madagdagan ang lakas ng agimat ni tatay. Aba, mukhang maraming kapangyarihan ng anting-anting mo Pero bakit parang iniinda mo na yata ang mga atake ko? Ano, iniinda? Umaarte lang ako Gusto ko rin kasi mag-artista Pangarap ko rin yon bukod sa rumarampa. Pagkasabi ko noon ay agad ko siyang sinugod. Tinamaan siya sa dibdib kaya napaatras siya. Nung pasuray-suray na siya ay agad kong pinulot ang sibat na kawayan na malapit sa akin. Mabilis ko tong hinagi sa matandang aswang. Hindi niya yun naiwasan dahil mas binilisan ko pa ang kilos ko para hindi niya masundan. Tumusok ang kawayan sa kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig at saka marahan siyang natumba. Nilapitan ko siya at saka binunot ang sibat. Ay, mukhang hindi mo na kailangan ng mouthwash. Mukhang mamamatay ka na Hindi na nga siya noon nakagalaw. Nakatirik ang mata niya nang tuluyang mawalan ng hininga. Nagsiatrasan naman ang ibang aswang noong makita nilang patay na ang kanilang pinuno. May isang aswang kaming nakita na itinutulak pa ang buntis na hinahanap namin. Kusa na niya itong ibinigay sa amin. Pagkatapos ay dali-dali siyang tumakas. Kaya matiwasay naming nakuha ang babae. Hindi na rin kami tumagal sa lugar. Inaya ko na rin sila kasi napagod din ako sa pakikipaglaban sa matanda. Kakaiba talaga ang matandang yun dahil nakaramdam ako ng pagod sa kanya. Hindi kagaya ng ibang mga ordinaryong aswang. Hindi talaga akalain na isa kang bakla, Victoria. Mas malakas ka ba talaga sa mga lalaki? Parang may sahalimaw ang katawan mo. Ayos na sana yung dinaig ko yung mga lalaki Kaso dinugtungan pa ng pagkahalimaw? Iba rin talaga kayong pumuri May pagbagsak sa huli? Pero sayang nga lang at namatay yung poging aswang Yan ka na naman sa pogi Mukhang yan ang kainaan mo Diyan ka matatalo kapag di mo yan nakontrol. Pero
Maraming salamat talaga, Victoria, sa lahat-lahat ng tulong mo sa amin. Ay, sa wakas, tumama ka rin, Mang Tado. Sigurado naman ay makakauwi na ako nito sa amin, no? Wala na sigurong aberya, ano? Oo, may atid na kita sa inyo. Tunay na ito. Ay, nako, salamat naman. Namimiss ko na yung Mudrakels ko eh. Natuloy na rin ang uwi ko sa amin kinabukasan. Tiniyak ko kasing hindi na sila babalikan ng mga aswang. Palagay ko'y natakot rin sila sa akin, Kabanong. At wala na rin ang kanilang pinuno kaya wala na mag-uutos sa gagawin nila. Pagka-uwi ko sa bahay ay sinalubong agad ako ni nanay ng yakap. Miss na miss niya daw ako. Ay sos, 2 araw lang naman akong nawala, Mudrakels eh. Grabe naman po kayo kung yumakap. Na-miss nyo talaga yung anak nyo na pang Miss Universe, ano? Na-miss ko kasi ang ingay mo. Saka wala kasi ako makausap dito sa bahay. Kaya kahit 2 araw ka lang nawala miss na talaga kita. Abay, sobra ang pag-aalala ko kaya sa'yo. Kayo rin naman ho, na-miss ko. Sa sobrang pagka-miss ko nga ho sa inyo, ang dami kong baong kwento. Balik na ulit sa normal ang buhay namin ni Nanay, Kabanong. Paminsan-minsan ay naaalala pa rin namin si tatay. Pero unti-unti din naman naming natatanggap na hindi na talaga siya babalik. Isang hapon, inutusan ako ni nanay na pumunta ng palengke para mamili ng mga sahog sa lulutuin niyang putahe. Kaarawan kasi ni tatay. Unang kaarawan niya, nawala siya. Walang gaanong tao sa palengke noong hapon na yon. Isang lalaki ang namataan ko noon. Kakaiba kasi ang ikinikilos niya. Para bang may inaabangan siya. Tapos sa bandang unahan ko ay may isang babaeng buntis. Bumibili ito sa isang gulayan. Kaya nagduda na kagad akong aswang siya. Nagpanggap ako na parang wala lang. Pero palihim ko siyang pinagmamasdan. Aba, balak mo pang gawing hapunan ng anak ni Mother, ah? Bongga mo naman. Noong umalis ang buntis ay sunundan din ito ng lalaki. Pumasok sa masikip na iskinita ang babae at doon din pumasok ang lalaki. Kaya sigurado kong aswang yon. Nang tingnan ko rin kasi ang langis sa botelya na lagi kong ibinubulsa, nakita kong kumukulo ito. Mabilis akong tumakbo para mahabol sila. Nang ilang dipa na lang ang agwat ko sa kanila, ay sinigawan ko na ang lalaki. Hoy! Aswang ka, no? Mabilis ko siyang nilapitan at tinuwakan siya sa damit. Tapos nilingon niya ako na gulat na gulat. Pero dahil tama ang hinala kong aswang siya, nagpumigla siya dahilan para mapunit ang damit niya. Tumambad sa akin ang likod ng lalaki na may malaking peklat. Katulad na katulad yon sa likod ng taong tumakbo paalis noong araw na pinatay si tatay. Ikaw yon! Ikaw nga yon! Ikaw ang pumatay sa tatay ko! Ang peklat mong yan ang palatandaan ko. Animal ka! Monster! Mamamatay tao! Pinatay mo ang tatay ko! Alam mo ba kung gaano kalaki ang kasalanan mo sa akin? Ha? Tumindi ang emosyon na nararamdaman ko. Halos pumutok ang mga ugat ko sa leeg dahil sa galit. Ang lalaki naman ay tumakbo paalis. Pero hindi na doon sa direksyon ng buntis. Hoy! Hindi ka makakaalis! Mabilis ko siyang hinabol. Dala-dala ko pa rin ang nakasupot na sahog na lulutuin ni nanay. Dumiretso siya sa masukal na gubat kaya nahirapan akong mahanap siya. Kahit saan ka magtago, mahanap at mahanap kita! Nakita ko ang damit niyang itinapon sa damuhan. Kaya sigurado kong malapit lang siya sa akin. At ilang saglit lang ay may kung anong nilalang na bumubulusok pasugod sa akin mula sa itaas. Para siyang paniki. Sobrang itim ng katawan nito. Malapad ang pakpak niya na nakabuka pa. Pero buong puwersa ko siyang pinasalubungan ng malakas na suntok. Agad siyang bumagsak sa damuhan. Pero agad din namang tumayo. Ano? Kere mo pa ba? Hanggang diyan ka lang ba? Pagod na ang person? Maya-maya pa ay gumalaw uli siya at saka mabilis na tumayo at gumapang paakyat sa puno. Ay, nagtatago ka ulit? Ano, hanggang diyan ka na lang ba, ha?
nakita ko na tumalon siya sa isang puno. May balak sigurong tumakas, pero agad ko siyang hinabol at noong maabutan ko ay hinila ko siya pababa. Pero nang makakuha siya ng buwelo ay muli na naman siyang tumakas. Kaya nagabulan na naman kami hanggang sa maabutan ko siya ulit. At doon ay nagtagisan na naman kami ng lakas. Nang maramdaman niyang hindi niya ako kaya ay agad na naman siyang tumakas. Muli ko na naman siyang hinabol, pero mabilis ko lang din naman siyang naabutan dahil sa mga natamo niyang sugat mula sa mga suntok ko at mga pagsabit niya sa sanga at damo. Sa ilang minuto pa lang naming paghahabulan at paglalaban ay nakita kong napapagod na siya. Humihingal na siya. Teka, mukhang wala katapusang habulan to ah. Nabubura na yung makeup ko. Isang takbo pa at malilintikan ka na sa akin. Napakalakas talaga ng loob mo, ano? Ang lakas ng loob mong salakay ng bahay namin ng gabing yon at pinatay mo pa ang tatay ko. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong takasan na naman ako? Ano ba yung kinatatakot mo, ha? Ayaw mo ba akong biktimahin? Mukhang choosy ka pang hinayupak ka? Umilaw ang anting-anting na suot ko at naramdaman ko na naman ang biglang paggaan ng katawan ko. Ayon! Ha! Lagot ka ngayon sa akin. Sige, tumakbo ka. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang gawin yan dahil mapapagod ka lang at mahahabol lang din naman kita. Hindi ko na siya hinintay na makatakbo pa uli. Tinalakay ko kagad siya para hindi na makatakas pa. Tumilapon siya sa dulo pero noong nilapitan ko ay hindi ko na siya nakita sa kanyang pinagbagsakan. Ay, biglang na-disappear? Kalurky ah. Parang lobo sa langit, hindi ko na makita. Pumutok na pala. Ay, sana kaya yung ungas na yon? Yuhu! Magpakita ka! Nandyan na ako! Nasaan ka na? Pwede ba wag mo nang dagdagan ang init ng ulo ko? Lumabas ka na sa pinagtataguan mo kung ayaw mong dyan na mabulok habang buhay. Lumabas ka na please! Sinundan ko ang tulo ng dugo niya. Mga ilang hakbang lang ako ay natagpuan ko siyang nakahilata sa unahan. Hingal na hingal siya. Ay nako, buwisit ka. Nandito ka lang pala? Ano, carry mo pa? May baong ka ba bang gamot mo? Mukhang hinihingal ka na. Pinilit pa ng aswang na gumapang kahit puno na siya ng sugat. Pero dahil gusto ko nang tapusin ang paghihirap niya, ay binali ko ang leeg niya gamit ang kamay ko sa tulong ng agimat. Parang nagbali lang ako ng tuyong sanga. Lumagutok ang kanyang buto sa leeg. Nawalan talaga ako ng awa sa kanya. Dahil mas nangibabaw ang galit ko sa pagpatay niya sa aking ama. Yan! Kulang pa nga yung buhay mo sa buhay ng tatay ko. Pinatay mo siya nang walang kalaban-laban eh. Hinayaan ko ang katawan niyang walang buhay sa loob ng gubat para mapakinabangan ng mga ligaw na hayop. Pagkatapos ay nagmadali naman ako nang maalala mga sahog ni nanay. Nakalimutan ko na yon. Naalala kong nabitawan ko sa paghahabol sa aswang na yon. Dahil doon ay nagagilap pa ako ng paisa-isa sa mga sangkap kaya medyo natagalan ako. Ay, kainis. Mas mahirap palang maghagilap ng mga sangkap sa pagluluto na nawala sa gubat kaysa maganap ng karayom sa dayami. Baka magalit na sa akin si nanay nito kapag wala siyang nailuto. Babush na talaga ang beauty ko sa earth. Pagdating ko sa bahay ay agad akong humingi ng dispensa kay nanay. Nakangisi pa akong lumapit sa kanya. Diyos por santo kang bata ka. Saan ka ba galing at ngayon ka lang? Ang buong akala ko hindi ka na uuwi. May hinabol pa kasi akong kriminal, nay eh. Ano? Kriminal? Opo, nay. Sige na, lutuin niyo na itong putay na paborito namin ni tatay. Ay nako, ikaw talaga bata ka. Dahil ang tagal mong dumating Halika, tulungan mo ako magluto. Hindi ko na sinabi kay nanay ang totoong nangyari, Kabanong. Alam ko kasing mapupunta na naman ito sa pagdadrama. Ayaw kong mag-iyakan kami sa mismong kaarawan ng tatay ko. Pagkatapos namin magluto, ay dumalo kami sa puntod ni tatay at doon namin ginanap ang birthday niya. Kumalat sa ibang baryo ang nagawa kong pagtataboy ng mga aswang sa di ko malamang dahilan.
Kinilala nila ako na isang baklang antingerong anak ni Nardo at mataas ang tingin nila sa akin. Hindi lamang isang bakla, kundi baklang bayani raw. Ang pangarap kong makoronahan ay hindi natupad sa isang pageant, pero ang simpatsya ng mga tao sa akin sa baryo ay higit pa sa isang kandidatang nakoronahan. Ang dating babakla-bakla lang, ngayon ay nirerespeto na, at malaki ang kontribusyon sa bayan. Itinuloy ko po ang pagiging albularyo ng tatay ko na pangarap niya para sa akin, Kabanong. Sa paglipas ng panahon, doon ko lang nalaman na tama pala si tatay. Masarap sa pakiramdamang tumulong sa kapwa. Masaya kapag may nagpapagaling akong may sakit. Masaya kapag may naililigtas akong taong gustong biktimahin ng aswang. Alam kong masayang masaya ang pudrakals ko sa heaven dahil sa nangyayari sa buhay ko. Tinupad ko ang pangarap niya, pero ang kinaiinisan ko lang minsan, hindi natatandaan ng mga taong pangalan kong Victor o Victoria kahit ilang beses ako magpakilala. Nakilala po talaga akong baklang albularyong anak ni Nardo. Pero masaya na rin po kasi ako. Kasama ko pa rin ang tatay ko sa bawat gawain ko sa buhay. Palagi ko po siyang kasama, Kabanong. Wakas,